Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong reading para sa next 7 days. Ano yung mga ganap, mga dapat malaman, posibleng paparating sa iyo. Gusto ko lang iparating sa iyo, Sagittarius, na sobrang thankful and grateful ako sa iyong palaging pagsubaybay, pagsuporta, malaking tulong, and sobrang na-appreciate ko yung mga likes, shares, and comments ninyo. And regarding private reading services ko, pakibasa na lang yung mga nakalagay sa description. Tignan na natin. May bridge ka rito. Pagong. Flute. Lightning. Mule, sun. Ganda, may araw ka. Alam naman natin na maganda yung symbolism ng sun. Yung bridge na yan, maganda naman indication mo, ano, dito sa bridge. Sinasabi kasi dito, meron kang problem. Pero ang good news doon about the problem is successfully overcoming this problem. Which means, masasolve yung problem. Okay? So, kung ano namang conflict yan, problema, huwag kang mag-alala kasi maaayos at maaayos yan. O, meron ditong something na mabagal. O, meron ka bang pet turtle? Mahilig ka ba sa turtle? Yan. Tao man ito pet, basta meron ditong something na mabagal. Tao man ito or hindi. Or animal. May mabagal dito. Okay, pero may binabanggit kasi getting ahead eh. So, ibig sabihin, mabagal man yung pagong, do not underestimate. Kasi ito ay matyaga. Hindi naman yung hindi naman yung pasikat, yung pabibo ang hindi naman yung pagiging kusino yung nauna. Okay? Kung sino yung merong determination, passion, yun yung magwawagi kasi consistent siya. Hindi pinag-uusapan kung sinong mabilis o mabagal. Importante, this person gets the job done, which is you, kung ikaw yung tinutukoy dyan. No? Hindi ka pwedeng na-underestimate ka ng mga tao sa paligid mo. Ay, mabagal yan, wala yan, ganyan yan, mauunahan ka yan, pero hindi. Getting ahead, take note. Ibig sabihin, pwede pa ngang maungusan mo pa, malagpasan mo pa yung mga tingin nila sa'yo or expectations nila sa'yo. Yun yung nakikita ko, na hindi nila inaakala na, wow, yung minamaliit natin, yung ina-underestimate natin, yung ginaganyan-ganyan natin, itong pagong na to, si Sagittarius. Imagine mo yun. Diba? Naunahan pa tayo or alam mo yun, naging successful siya. Ganun. So, may victory moment dito. Yun na nakita ko. Or reaching the finish line, kahit sabihin na nating mabagal, at least there is progress, no? Maliliit man yung usad, ibig sabihin gumagalaw. May nangyayari, nag-i-improve, no? Nagsusumikap. Yan. Disappointment in a friend or lover. So, yan. Baka daw ma-disappoint ka dito sa kaibigan mo na to, sa jowa mo, sa asawa mo, sa kakonek mo, sino man yan. Oh, may lightning dito. It means controlling your anger. Sagittarius, baka mawalan ka ng pasensya rito, uminit yung ulo mo. Excuse me lang guys, nag-pause ako. Sorry, may distraction, no? So, ito na tayo, balik tayo dito sa lightning mo. Yung sinasabi dito na kontrolin mo yung mga emotions mo, temper mo. Huwag kang magpapasakop dyan o magpapadala dyan. Kasi ikaw din naman daw yung mapapahamak or magiging sorry in the end. Merong matigas ulo dito, mule. Alam ko na to, pag nakita ko yung mule. Pwedeng ikaw to na nagmamatigas ka ng ulo or may nakakadil kang matigas ulo. Etong tao na to, mahirap baguhin yung kanyang mga nakasanayan, yung pananaw niya, ayan o, unwilling.
Unwilling to change. Ganun nakatigas yung ulo nito. Or ganun nakatigas yung kanyang paniniwala, yung paninindigan. So, good luck. Good luck kung mababago yan. Happiness and well-being is so nice. You have Sun card at least, no? This is a very positive energy. Nag-iimit ng happiness, ng success, well-being, good health. All the beautiful things or all the positive things or positive energy na nagra-radiate, no? Whether you will receive blessings or pwedeng this is you na nagra-radiate ka ng positive energy, ng nagsha-shine ka, very energetic. Ayan. So, if someone here is not feeling well, ibig lang sabihin, magiging okay na. Manunumbalik ng lakas, yung sigla, yung magandang energy. Halimbawa, kung naging malungkot, naging gloomy, naging boring, ayun na uli, nagliliwanag na uli yung araw, manunumbalik lahat ng positive energies. Or, sun is nagbibigay ng kaliwanagan about a situation, so pwede rin naman ganun, no? Maliliwanagan ka about something, or meron ditong something na marireveal, something unknown na mabibigyan ng answer, kaliwanagan. Oh, sorry. Hindi ko alam bakit dumudulas yung baraha ko. Okay. May fire sign energy dito kapareho mo. So, Aries, Leo, Sagittarius energy. May water sign din. Cancer, Scorpio, Pisces. At saka, yan, specific Pisces moon card. May sun and moon ka rito. So, may shadow, may dark, may light, may night and day. Something dun sa mga ganong konsepto. Kadiliman, kaliwanagan. Oo. Or opposites, no? Contrast. O polarity. Sabihin na natin, magka-kontra, magkaiba, nagka-clash. Pero kasi, kung titignan natin, the moon is getting its light from the sun also. Kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Maaring nakalimutan ko nang tinuro sa amin nung elementary days namin sa science subjects, no? Pero ang alam ko, yung naalala ko, if I'm not mistaken, no? Is yung moon is kumuha siyang liwanag sa sun. So, in a way, they complement each other, they help each other, they coexist, yun, parang ganun. So, it could be a situation or a connection wherein ganun yung nangyayari sa inyo. Nag-give and take kayo. Okay? Parang may ganun idea. 9 of Wands is about preparation. So, siguro, or last stand, no? Kasi parang, so 9 of Wands kasi parang, it seems like you are anticipating or waiting for something to happen. And you are preparing for what it is na paparating. So, this is something about putting up guards, no? Yung ibig sabihin, maglalagay ka ng mga kumbaga sa gera, ayan na yung pinagpaplanuhan mo na, ina-anticipate mo na anytime lulusob yung kalaban mo. So, maglagay ka na ng mo dyan, ng mga barikada mo. Kasi parang may barricade or fence or defense. Ayan, may binabakuran ka, may pinag-aandaan ka dito. O, pwedeng ito ay something about guarding your territory, protecting anything or anything na importante sa'yo. Security, safety, paghahanda, preparing for the worst, expecting the worst to come, parang ganun.
Okay, baka may hinihintay ka lang talaga, hindi ko alam. Pero ibig sabihin nito, ibubuhos mo lahat yung natitirang energy mo para kaharapin kung ano man itong paparating na ito, which is pinag-aandaan mo or hinihintay mo na. Okay? Kumbaga, if worst comes to worst, nandyan ka, preparado ka na. No? Naghahanda ka na eh. Kumbaga, malayo pa lang yung tagulan, yung mga langgam, nag-iimpok na sila ng mga pagkain nila. Parang ganun. Okay? Preparation, anticipation. The Fool card, reversed position, means pagiging reckless. Hindi nag-iisip ng mga consequences tong tao na to, ikaw man ito or in person na nakakadil mo. Oo. Pasok lang ng pasok, bara-bara lang. Oh. Come what may, parang ganun. Okay? So, maaaring pumapasok ka sa isang bagay or kung sino man tong tao na to na hindi mo man lang inisip ano yung mga pwedeng maging consequences or epekto nitong ginagawa or papasukin. Yan. So, yung masyadong ano tawag dito? Daredevil. Yan, daredevil energy. O, bahala na si Batman. Parang ganun eh. No? Magka-leche-leche na. Parang ganun. Ganun yung may matigas nga ulo kasi dito. Ayan nga yung nakikita ko, diba? Pwedeng yan yun. Ikaw man yan yung person na nakakadil mo dito sa sitwasyon na to. Ace of Cups baliktad. Ang unang pumasok sa isip ko is nade-drain. A person na nade-drain na sa connection na ito. Nade-deplete or wala na. Feeling ko nasa id na, wala na siyang mailabas, wala na siyang mafe-feel. Wala nang makukuha pa sa kanya kasi nasa id na nga. No, nawalan na ng gana, pwede rin. Romantic man tong idea na to or hindi. Kasi ang pagkakawalang gana naman, hindi lang naman sa jowa-jowa. Marami. Pwede ikaw, nawalan ka na ng gana dito sa ginagawa mo, sa trabaho mo, o dito sa tao na to. Basta, ganun eh. Ganun yung nafe-feel ko energy. Empty. Empty na yung cup. Tumaob na. Wala na siyang laman. Wala nang masaid. Kumbaga sa luha, halimbawa, araw-araw, iyak ka ng iyak, maghapon. Malamang sa malamang, next week, next month, wala nang lalabas. Diba? Yun yun eh. Yun yung idea. Yun yung nafe-feel ko. Something na na-drain. Someone na na-drain. Tao man, bagay, sitwasyon tong pinag-uusapan dito. Na-max out na yan. Yan. Na-bankrupt na parang gano'n. Na empty na. Kumbaga, gustuhin man, wala na ring mapipiga. Ayun. Yun yung energy na pick up ko rito. The Moon card is something that is underneath. No? Nasa ilalim siya na eventually lulutang yan, lilitaw. Kumbaga kung mysterious siya under the water, which is the representation of the Moon card in the traditional tarot. Eventually, yung mga creatures na yun, i-imagine mo, ano kaya yun? Kasi nakikita mo lang silhouette, malabo, or shadows lang yung nakikita mo. Eventually, lilitaw din yung mga yan, Taurus. Sorry, ba't ko binanggit si Taurus? Baka may kinalaman si Taurus dito, ha? Tandaan mo na lang, nabanggit ko yung Taurus. Pero Sagittarius tayo. Hindi ko alam. Bigla na lang lumabas sa bibig ko yung Taurus. Sige. May ganun. No? Na something na that is hiding, nasa ilalim, nakatago, lilitaw. And eventually, magkakaroon ka na ng makiklear na yung isip mo doon sa confusion na yon, doon sa misteryo na yon, doon sa hidden na yon. May dark nga eh. May dark and light dito. May shadow and
kaliwanagan. So, sa tingin ko, may enlighten ka. So, kung ano naman yung question mark na yun, yung mystery na yun, sabi ko nga, maibubunyag, lilitaw, marireveal, yan, may something na marireveal. Okay. Magkakaalaman na, yun. Tignan na natin yung iba pang cards. Okay, meron ka ditong preparation talaga, dear. Tumapat pa dyan, malapit sa 9 of Wands mo. So, maganda ka na kung sa'yo. Kasi palaging inuulit dyan 2 beses na. Importante yung pagpiprepare dito sa bagay na paparating. Creative ingenuity. So, nakikita ko dito, pamaparaan, diskarte. Sa tingin ko, mapaghahandaan mo to. Ano man to, gastusin man ito or mga unexpected na mangyayari sa'yo. At least, mag-prepare ka na. And lahat na ng abilidad mo dito, yung mga naiisip mo, yung creativity mo, paganahin mo. Kasi yun yung makakatulong sa situation mo. Ayan, Spider. Okay? Kasi si Spider, matyaga siya. So, nakikita ko, maliliit na detalye, talagang, inaatenan niya lahat ng mga bagay na kailangan niyang asikasuhin dito. Okay? Kumbaga, matyaga niyang pinaghahandaan. Gumagawa siya ng shelter shelter, bahay niya yan, Diba yung web, bahay nila yan So, sa tingin ko, mapiprevent mo yung problem or magagawaan mo ng paraan kung malayo pa lang, umpisahan mo nang gawin yan. Kasi nga, hindi madaling gawin yung bahay ng spider, diba? So, sa tingin ko naman, at kung nakita mo na to, at least you still have time para makapag-prepare. Love life mo, you have unworthy. Okay? So, hindi deserving itong person na to. Or alam niya na hindi ka niya deserve. Baka naman siya yung nakaka-feel niyan. Either siya yan na hindi siya karapat-dapat sa'yo or basta, vice versa. Nakaka-feel niyan. Hindi ko alam kung ikaw o siya. Okay, so pwedeng ikaw, i-detach mo yung sarili mo dito kasi marirealize mo na baka na-deplete ka na, nasa-id ka na dito sa Ace of Cups na baliktad. Kaya siguro na-realize mo na, okay, cut off na natin to, cut the BS, tapusin na natin to or di-distansya na ako na yung lalayo. Kasi wala naman, na-feel mo na hindi mo siya deserve, hindi ka niya deserve. Yan na yung next na pwedeng mangyari. Okay, Sagittarius, I love you. Sana makatulong sa itong reading. Take care. God bless.